Good day guys. So ito yung process ko. Ito na yung tapos na akong mag-print, label, lahat-lahat from PSA. So ayan na yung pagkaka-arrange ng aking mga cards. So kailangan if arrange nyo siya, kailangan arrange talaga siya from kung paano nyo in-arrange sa PSA para hindi sila mahirapan. Yan, nakita nyo rin naka-card saver sila para safe na safe. Mas recommended nila yan kaysa sa top loader because yung top loader kasi umaalog kaya hindi mo mapamalayan na baka lumabas yung card. Yung Venusaur hindi ko napansin kaya ayan yung grade niya, makikita nyo mamaya. So ayan yung mga cards before passing na Then bala ko siyang ikabit sa box. Pero from makikita nyo din sa video later on na pinalitan ko siya ng bubble mailer ng FedEx, which is safe pa rin naman. And lahat doon ng label na kinabit ko. Kailangan double check nyo yung cards before passing. Like me, hindi ko napansin na may pala yung Venusaur. Kaya doble ingat lang guys. And para cautious din tayo sa mga grades. Sayang din kung hindi magpi-PSA 10 or 8. Kaya yung ibang cards dyan, alam ko na hindi magpi-PSA 10 dahil kinabit ko lang sila for ma-fill lang yung 10 cards. Then dito, iipitin ko na sandwich yung mga cards para mas safe yung cards. Sabi nila ng PSA, kung mababasa mo yung step by step nila, huwag gagamit ng tape. So, recommended nila is rubber band. So, yun yung ginamit ko. Sinunod ko lang para hindi mahirapan yung PSA na alisin yung mga cards. Then after that, ibabubble wrap ko yung cards and yung label. Dapat yung label nandun. I-print nyo ng 3 beses yan guys. Ayan. Yung label na sinasabi ko guys. Ayan. Kailangan nasa harap yan para makita ng PSA kung ano yung mga i-grade. Basta sundin nyo lang yung yung step by step. And pirmahan mo lang. Then ayun. Okay na. Dito ikakabit ko siya sa box. Buti na lang yung box ko may bubble mailer. Yung bubble mailer na yun ginamit ko rin. Tinanggal ko kasi yung box eh. So sinandwich tapos sa loob ng bubble mailer, may bubble mailer din. Tapos meron pang bubble wrap. Yan, double check din yung mga cards kung safe talaga. Ayan. So ayan, yung dalawang copy ng PSA kailangan nandyan. Then babalutin ko na for safety purposes. Then next video natin is nasa PSA tuloy. Nasa FedEx na tayo. So ayan guys. Papirma na lang. Sa loob po yan? Ay, hindi, papirma ako. Papirma. Lahat po? Isa, dalawa. Luwi, upo ka muna. Dito guys, nakita niya tinanggal ko yung box kasi mahal. Kaya pinalitan ko yung bubble mailer. Kaya malaki yung bubble mailer nila. Kaya safe pa rin. Mabait yung staff nila eh. Yan. Napack na lahat-lahat. Then, ayan, may fragile na. And yung label, dapat nandun pa rin yung label. Huwag niyong tatanggalin yung label guys para madaling mahanap ng PSA kung anong package yan. Ayan yung label dun sa taas. So, ito yung first submission natin ng PSA. So, yung mga dapat yung malaman pag magsasubmit kayo ng card sa PSA is paano mag-package. Madali lang yung process guys. Sobrang dali lang yung process. So, buksan muna natin ito. Excited na akong makita yung ating grades. So, nagbayad tayo ng 941.71 I guess. Para sa kanyang customs. Wait lang. Then, yung process niya, nagpasa ako ng June 18. Binigyan niya ako ng ETA ng September 2010. Yung grade reveal is lumitaw ng August 9. Then, dun pa lang i-deduct yung payment mo. Then, dun, after 4 days, and masiship na sa'yo after ng grade reveal. So, ito yung first PSA return natin. Nagbayad tayo ng
Suma total na 974 for customs. So ayan yung mga step by step. Madali lang palang mag-submit from the Philippines, guys. Mahal nga lang yung shipping. Yung shipping fee umabot ng alas nasa 3+. So nalaman na natin din yung grades nito. Alam na rin natin yung grades. Hindi na siya surprise. Let's first card reveal, the illustration rare Green Ninja. Let's go. PSA 10. My favorite card. Then the Mewtwo. Mewtwo. The Charizard PSA 9. Hoping for a 10 but 9. Not bad. Another Charizard. Another 9. So, mas mataas yung value pag 10. So, sa mga cards ko, dalawa lang yung 10. Ito yung 4. Yung Venusaur. Perfect sana. Kaso, anong problema nito? Ayun, guys. May dent. Ayun. Nakikita nyo sa liwanag. May dent siya. Kaya nag-PSA 4. Ayun, nagtaka ako. Ito yung kay Boss Axel. Boss Axel, your PSA 10 Blastoise. You can get it na to me. PSA 8. Ito yung additional na lang. Mga dinagdag ko na lang. And the Umbreon Star. Let's go. Na-pull to last 2022 December. Dito ako bumili una. Last time we decided to buy single packs and I let her choose what she wants because I know it's gonna be hard to get Pokemon full on it. TCG. Journey number 3. On her first pack, she got Fusion Strike and she got the Mew V regular. So that's a hit for her. The second pack is the celebration pack and she got the third most rarest card on the set, the Umbreon Star. Lang ya! Umbreon Star dong! Oh! Ang cards. And my childhood card. First edition Misty's Golduck. PSA 8. And kay Boss Oshi. Your Mewtwo V-Star. Ayan, no? Mataas yung upper, tapos medyo manipis yung gilid, kaya hindi siya nagpumasa sa 10. Ito naman may whites, dinaban pa rin namin kaso madami pala talaga. And ito yung Luffy anniversary PSA 10. So that's the cards from PSA. Bago na yung slabs nila, guys. Bago na. Hindi na sila katulad nung dati. Kung makikita nyo, ito na yung bagong slab ng PSA. Compare dati. Ayan. Nakikita nyo yung pinagkaiba nila. Iba na yung slab. Napepeke kasi yung slab ng PSA. Ngayon, bago na. Ito yung luma. Ito yung bago. So, mas matigas na siya. Hard plastic. So, yun lang guys. I hope you enjoyed my video. Click that notification bell to keep you updated and don't forget to like and subscribe. So, sa mga gusto magpa-grade, pwede kayo magpa-grade sa akin. So, lahat ng nakita nyo yung process ko. And so, mga papeles from FedEx. Ayan. Ayan. Mga papeles from FedEx. So, all goods. First PSA return. Thank you guys for watching. Bye-bye, bye-bye. Let's open One Piece para sa ating entertainment.
Yes, our Luffy. And, uy, Boa! Hey, hey! Nice hit. What the heck? 1-pack magic. Boa. Twilight. Pinili ni Ate Che. Lyron, Chimchar, Pinsir, Pipone. Yan. Wala dun. Anyways, guys. So, hindi naman mahirap yung process niya for shipping. Kailangan mo lang talaga magbayad. Ako, unang, yung